Okay mga lods, so ito nagbabalik na naman ako mga lods at meron tayo ditong i-repair na isang Bluetooth speaker, X-Bus. So yan siya. So ito meron kayong matutunan nito mga lods kasi marami ang problema nito. Ang dami ko nang na-repair ng mga Bluetooth speaker pero ngayon lang ako naka-encounter ng mga ganitong problema na halo-halo ang kanyang trouble. Okay, so dito himay-himayin natin to mga lods ang mga problema nito. So ang primary complaint ng may-ari ay palaging lubat. Gaya ng ibang mga Bluetooth speaker na kapag nalubat ay nagsasalita ng low battery please charge. So ito ay tunog lang. Tut 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 tut. So parang ganun lang. Which means na low voltage na siya or lobat na siya. Okay? So ang una ko ditong tiningnan mga lods kapag laging lobat ang complaint ng may-ari ay ang output ng charging IC. So itong IC na to. Tanggalin nyo muna ang battery. Ito, dalawang magkaparallel na battery. Tanggalin nyo muna yan. Tapos saksak kayo ng charger dito. Tapos check nyo ang output dyan. Kung bibilangin natin ang pin, dito ay tatlo. Dito dalawa. 1, 2, 3, 4, 5. So dito sa pin number 5, dito kayo magsukat itong may wire. Okay, so ginawa ko na yan mga lods. Hindi lang nabidyuhan. Kasi ganito ang nangyari nito mga lods. Ang output ng charging IC na to ay only 3.9. So kapag naumandar kasi ang charging IC na to, iilaw ang charge indicator light dito. Iilaw to. Tapos ang output dyan ay nasa mga 4 volts, 4.1, 4.2. Pero ito ay 3.9 lang. Tapos ay ang ilaw dito sa indicator ay pabago-bago. Minsan ay malakas, minsan ay mahina. So ang ginawa ko, pinalitan ko to mga lods. And after na pinalitan ko siya mga lods, pagsalpa ko dito ng charger, maliwanag ng ilaw dito. So malakas ng ilaw ng charge indicator light. So good na. Pero ito ay naka-off pa ang unit. Ito naka-off. Ngayon pag turn on ko mga lods, biglang namamatay ang charge indicator light. So meaning to say, pag namamatay ito mga lods, hindi na siya nag-charge ang charging IC. So pinalitan ko siya ng dalawang beses. So ito. Itong isa, ito yung original niya. So kaya pala ay palagi siyang lubat mga lods kasi hindi na nag-charge. So nasisira na ang charging IC. So nagpalit ako ng dalawa, ganoon pa rin ang nangyari mga lods, sunog. So malalaman yung nasusunog siya kasi ay hindi na iilaw ang charge indicator light. Kapag hindi yan iilaw, wala na, hindi na nag-charge ang charging IC. So nagpalit ako nito, dalawa. So ganoon pa rin ang nangyari. So nung pinalitan ko ito ng pangatlo mga lods, gumawa na ako ng paraan. In-analyze ko ang circuit. So ganito ang kanyang connection mga lods. Dito ang charging pin. Ito yung charging IC. So ganito ang kanyang sequence. Ang output ng charging IC ay nakakabit dito. Yan. So pag i-turn on mo, mag-close ang switch dito. Ang supply galing sa battery papunta sa system IC. Okay, ganyan. Tapos dumiretso siya sa battery positive terminal. Yan. Pero ang negative ay dumaan muna ng IC, switching IC to ground. Kapag nakatanggal ang battery, hindi ilaw ang charge indicator light. Saka ilaw ang charge indicator light pag nakakabit ang battery dahil sa IC na to. Okay? So ganito ang kanyang connection mga lods. So nung nagpalit na ako dito ng pangatlong charging IC, so ang ginawa ko, kinakat ko na dito. Tapos itong galing sa battery ay dito pa rin, terminal. Ang output ng charging IC, pinadaan ko ng diode, tapos nilagyan ko ng filter capacitor. Yan ang value. Makita ba? 10 volts 470 UF. Tapos dumiretso sa positive terminal ng battery. Ganyan. So dito kasi ay may mga traces na bakante. Kaya dyan ko nilagay ang diode mga lods. So galing dito sa output ng charging IC, dumaan siya dito sa diode, tapos may filter capacitor. So ito ay pupunta na sa positive battery terminal. Okay? So ganyan ang ginawa ko. So dito rin sa kanyang mga push button, kaya ay ganito na, pinalitan ko ng dalawang tack switch at naka-jumper kasi natuklap to. Nung pinalitan ko, lahat sila ay
puro mode ang kanilang function. So nagiging lahat ay mode. Kaya ay pinalitan ko ito. So ganun pa rin. Nagpalit na rin ako ng isang bago dito. Kaya ay okay na yan. Okay, nung nag-testing na ako mga lods, mayroon pa rin akong napansin na isang problema. Kasi ay pag turn on ko, pino-full ko ang kanyang volume. So hanggang volume 30 ito. So napansin ko mga lods, ang nilagay ko ay FM. So may radio station siya, FM radio station. Tapos pag naka volume 27 pa lang siya mga lods, putol-putol ng sound. Parang ganyan ang sound niya. So kapag ganun mga lods ay kapos ang supply. Kaya ang dapat na ma-check nyo ay dito sa switch. Yan, dito sa switch. Dapat pag naka-on yan, The Bluetooth device is ready to pair. check natin ang voltahe dito ha. Ito ay okay na mga lods. May mga ginawa na ako ditong repair. Saka ko i-video para hindi masyadong haba ang video natin. Itong trace na to, galing yun sa positive ng battery terminal. Yan. So dapat ang ma-reading natin dyan, 3.8. So ang na-reading ko dito mga lods kanina, ganyan, 3.8, 3.9. Pero pag i-turn on nyo yan, dapat ganun din ang voltahe na tatawid dito. O, di ba pareho? So kanina mga lods, dito ay 3.8 or 3.9. Pagtawid dito mga lods, nagiging 3.6. At alam nyo ba yung 3.6 na yon ay talagang mag-indicate na yon ng low battery. Lubat na yon ng 3.6. Kapag ang battery ay 3.7, pag bumagsak na yan ng 3.6, lubat na yan. So dapat ganito, 3.9, 3.8. Pagtawid ng switch, dapat ay ganon din ang ma-reading nyo. Okay? Pag nagiging 3.6 yan, 3.5, 3.6, so lubat na yan. So ang ginawa ko mga lods ay wala akong pamalit nito. Ang ginawa ko ay binuksan ko ito. So kapag mayroon kayong ganitong potentiometer with switch, palitan nyo na. Pero sa akin, DIY ko. Kung napapansin nyo, may lock dito. Yan, may mga lock. So dito wala na. Sinira ko na. So binuksan. So ang unang matanggal dito, ito. Okay, mahugot ito. Pag natanggal ang pin, mahugot yan. Tapos first layer, ito yung potentiometer or ang volume. Okay, first layer ang volume, tapos second layer, takip. O, second layer, takip. Tapos ang pangatlo, ito na yung switch. So ang makita nyo dyan, ito, ganito, dinodrawing ko na siya. O, ganyan. Ganito ang makikita nyo. So ito yung contact point dito. Pag itong dulo na to nandito na, parang unti-unti siyang bumababa para didikit siya sa terminal na to. Tapos ito ay nakatusok. Ito, nakatusok siya dyan. Pabilog. Tapos itinusok siya dyan. Tapos ang pag-iingatan nyo dito, itong spring. So tumalsik yan kanina habang binabaklas ko. Buti na lang nung winalis ko ang sahig ay nakita ko pa siya. So pag nawala to mga lods, wala na. O hindi na ito mapapalitan ng spring na to. Okay, so ito lang ang pag-iingatan nyo, ang spring. Ito hindi naman ito tatalsik. Spring lang tayong tatalsik dito. Tapos ito ay pwede ring mawala ito. Ito siya. Kasi natatanggal yan pag nabuksan. So kusa siyang matatanggal kasi tinanggal nyo yung takip dito. Okay, so nilinis ko sa loob. Yung terminal ay inilapit ko. Ito. Inangat ko na siya ng konti dito. Para pag konting lagitik, dikita na agad. Okay, kaya kung napapansin nyo, maganda na yung tunog niya. Oh. The Bluetooth device is ready to pair. Tapos kahit ay volume 30 natin, FM tuner. so kahit naka volume 30, matingkad pa rin at maganda ang sound. Hindi mag tot ganon.
bayan ni Tuktok sa pultahan. Hindi siya malaw, abot na ko, malihugog abli sa pultahan. Na, dili ko eh, wala na ako'y gisukot. Naghubog pag-yug ko. Okay na, wala bita ako'y guyog. Ikaw wala, ako naman, ayan. Tama, no? Okay. So, okay na siya mga lods. Okay, so ganyan lang. Hindi ko na lang naipakita ang iba kasi masyado tayong haba. Na-demo ko naman sa inyo sa pamagitan ng drawing. So, meron akong pahabol dito mga lods. So, ito, pwede nyong lagyan dito ng resistor. Mga 0.47, 1.5 ohms, o mga 0 point something, ganon. Pwedeng lagyan nyo yan dyan. Para bang fusible resistor siya. So, ito, lagyan ko dito yan siya ng resistor mga lods. O, ito. Papalitan ko tong wire na to ng fusible resistor, mga mabababa ang value. Naka-jumper lang yan kasi ay para ma-testing ko kung gagana. Depende lang sa inyo kung ganyan lang i-wire. Pero sa akin ay palitan ko to ng resistor mga lods. FM tuner. The Bluetooth device is ready to pair. Okay, so open na siya mga lods. Nag-function na yung mga button dito. FM tuner. The Bluetooth device is ready to pair. FM tuner. Okay, so ito na mga lods. Nilagyan ko na ng resistor. Zoom in ko. Yan. So ang nilagay ko dyan ay 2.2 ohms. Wala kasing 1.5. So 2.2 na lang. Yan. So binalot ko ng stick glue ang volume niya mga lods kasi ay nabuksan ko yan. Baka ay kusang mabukas yan habang pinipihit. Okay, so yun lang mga lods. Hope mayroon kayong natutunan sa video ito. Till my next video mga lods. Bye bye!